May batas tayo dito sa Pilipinas na maituturing na kakaiba, sapagkat sa batas na ito ay pinaparusahan ang mga gawain na nagdudulot ng iritasyon, pang-iinis, at iba pang mga gawain na nagdudulot ng pighati o sama ng loob na pwedeng maramdaman ng biktima. Ang krimen na ito ay nakapaloob sa Article 287 ng Revised Penal Code natin dito sa Pilipinas. Ito ay tinatawag na unjust vexation. Sa provision na yon ay walang malinaw na definisyon ng unjust vexation. Subalit, pwede nating malaman kung ano ba ang definition na yon sa pamamagitan ng mga desisyon ng Supreme Court. Ang batas na ito ay maituturing din na catch-all provision. Ibig sabihin na kapag ang mga gawain na nabanggit ko kanina ay hindi papasok sa ibang criminal offense, ang biktima ay maaaring magkaso ng unjust vexation. Ayon sa mga desisyon ng Supreme Court, ang unjust vexation ay isang krimen na kung saan ang biktima ay naasar, nainis o nairita sa gawain ng isang tao. Gaya ng nabanggit ko, dapat ang gawain na yan ng salarin ay hindi papasok sa ibang kaso na nakapaloob sa Revised Penal Code o sa ibang special penal laws. Sapagkat kung ito ay nakapaloob na sa batas na yon, ay maaaring hindi na papasok sa unjust vexation. Ngayon, pag-usapan naman natin ang elemento ng batas na ito. Ang una sa elemento ay yung tinatawag na intensyon. Dapat dito ang salarin ay may intensyong mangasar, manginis o mangirita ng kanyang kapwa. Pangalawa sa elemento ay yung positive act. Ibig sabihin may ginawa talaga yung salarin, na yung kanyang ginawa na yon ay nagbigay ng pang-aasar, pang-iirita o pang-iinis sa biktima. Pangatlo sa elemento ay dapat, gaya ng nabanggit ko kanina, hindi ito papasok sa ibang krimen. At ang pang-apat na elemento ay dapat ang biktima ay nakaramdam ng pagkainis, pagkabalisa o pagkayamot. Kasi kung wala nito, ibig sabihin wala ring krimen na nangyari. Kalimitan ito nating nakikita halimbawa sa mga magkakaibigan. Di ba normal naman ang mga pang-aasar o pangyayamot? So, kung sa biktima, hindi niya to tinuturing na pagkayamot na magdudulot sa kanya ng pagkabalisa, walang unjust vexation na pwedeng mangyari. Dumako naman tayo sa parusa o sa multa na pwedeng makaharap ng may sala. Sinasabi sa Revised Penal Code na ang nagkasala ay maaaring makulong ng 1 day hanggang 30 days at pwede siyang magmulta ng may 1,000 hanggang 40,000 pesos. Ang penalty na ito ay maaaring ibigay ng korte depende sa sirkumstansya ng kaso. Ngayon, ano ba ang mga halimbawa ng unjust vexation? Isa sa halimbawa ay yung kapitbahay mo. Every time na lang na makikita ka niya, meron siyang mga ginagawang lingwahe na pang-aasar sa iyo. May mga times na parang inaayatan ka na gusto niyang gusto niyang maghamon ng suntukan. Sa part mo, bilang biktima, yan ay nagbibigay ng iritasyon or pagkabalisa. Ang kaso na yan ay pwedeng maituring na unjust vexation. Isa pang halimbawa ay yung trip lang ng kapitbahay mo na sirain or putulin ang linya mo ng tubig para ikaw ay maperwisyo. Halimbawa, kung yung linya ng tubig mo ay dumaan sa harapan ng bahay niya, pwede yang pumasok sa unjust vexation. Pangatlo ay yung tipong ang kapitbahay mo ay sobra kung magpatugtog ng musika. Halimbawa ay video okay. Pwede nating palampasin yung mga pagkakataon na paminsan-minsan sa araw ng kapag may okasyon ang kapitbahay mo. Pero yung tipong alam mo sa sarili mo na ginagawa lang niya yon para inisin ka at sa hindi inaasahan na mga sandali. Halimbawa, sobra na sa oras or natutulog ka at sobra kang napeperwisyo.
pwede yan ituring na unjust vexation. Pwede rin maging halimbawa, pang-apat, yung sa social media naman. Halimbawa, mayroong taong nambibwisit sa'yo na lagi kang chinachat, mini-message, ng kung ano-ano, na ang mga message niya sa'yo ay nagdudulot ng pagkabalisa or pagkairita. Pwede yan maituring na unjust vexation. Sa totoo lang, marami pang halimbawa ng unjust vexation. Kaya nga siguro, ang batas na ito ay hindi binigyan ng aktwal na definition. Sapagkat kung magkaroon ng aktwal na definition ay maaaring malimitahan ang aplikasyon ng batas na ito. Sa pag-file ng kasong unjust vexation, dapat natin tandaan na ito ay dadaan muna sa barangay kapag ang dalawang partido ay nakatira sa isang city or isang municipality. Tandaan din natin na kailangan ng mga ebidensya dito para mapatunayan na ang kasong ito ay magfo-fall sa unjust vexation. Kapag natapos na ang komprontasyon sa barangay at hindi nagkaroon ng settlement or conciliation, pwede nang i-file ang kasong ito sa prosecutor's office. So, may video po ako dyan paano po mag-file ng criminal case. Ngayon, pag-usapan naman natin ang consequence kapag ang isang tao ay kinasuhan ng unjust vexation. Gaya ng mga ibang criminal case, ang unjust vexation, kahit sabihin natin napakaliit ng penalty ng pagkakabilanggo o ang multa, tandaan natin na kapag nagkaroon ng probable cause sa prosecution at sa court, maaaring mag-issue ng warrant of arrest ang korte. Alam naman natin na kapag na-issuehan ng warrant of arrest, maaaring yan ay makapagdulot ng psychological distress sa taong aarestuhin. So napakahirap po niyan. Ngayon, kung ang kaso naman ay nagpatuloy na sa court at ang salarin ay napatunayan na nagkasala, maaari siyang mabilanggo at magbayad ng multa. At ang masaklap dito na ang kasong ito ay magbibigay sa kanya ng criminal record. Ibig sabihin, ito ay makakaapekto kung siya ay naghahanap ng trabaho o mag-a-apply sa isang oportunidad na kung saan tinitingnan ang criminal record ng isang aplikante. Ang moral lesson po dito ay ang batas na ito ay inilahad para sa mga biktima talaga. Ngayon, kung ikaw naman ay salarin o ikaw naman ay gagawa ng mga ganitong bagay, ay dapat pag-isipan po muna natin. Sapagkat napakahirap kung ang isang tao ay magkaroon ng criminal record kahit pa gaano ito kaliit. So yun lamang po para sa video na to at salamat po sa panonood. At sana po ay marami kayong natutunan sa araw na ito.